Sana matuloy na. Kasi base po sa aking impormasyon, itong linggong ito may mga bagong kakasuhan ng korupsyon at plunder. Non-bailable offense po yan. Sa ito'y kaugnay ng patuloy na paghahabol ng pamahalaan sa mga sangkot sa graft and corruption sa flood control scam at iba pang mga proyekto. Ayon sa Ombudsman, kaya natagalan kung bakit bago nasundan ang mga dapat kasuhan dahil talagang sinuring lahat ang dokumento para hindi madismiss ang kaso. Ibig sabihin, ngayon pa lang, gusto ng ombudsman sigurado na makakalaboso ang kahit sinong kakasuhan. Politiko o kung sino man. Plunder po. Yan ho ang ayaw kong unahan at pangalanan kaagad. Pero sigurado po na merong kakasuhan. Senador ang focus ng ombudsman. Senador at congressman. Kasalukuyang senador at kasalukuyang mga congressman. Lalo na yung mga kontraktor. Ito'y matapos nga po na matanggap na nila ang Statement of Asset and Liabilities o SALN ng 26 na mga congressman. Okay? So, abangan po ninyo. Ngayong pong linggong ito may mangyayari sa mga bagong mga kakasuhan. Okay? Itong buwang na araw na natitira ng Abril hanggang Mayo, sunod-sunod po yan ng mga bagong makakasuhan. Okay? Habang tayo ay nag-aabang kung kailan makakabalik si Saldico, ang may tuturing na malaking tao, may impluensya at maraming alam. Dahil yan ay dating congressman, dating chairman ng Committee on Appropriation na gumawa ng budget sa 2024 at 2025 national budget. Okay? Marami siyang paratang laban sa Duterte at laban sa Marcos administration nang siya ay nagtatago. Pero ngayon na talagang dala na siguro din ng kamalasan sa kanya, nagtangka siyang tumawid ng ibang bansa sa Europe. Doon siya nahuli kasi walang dokumento. Bawal po. Mayroon palang bagong policy ngayon. Nung araw, pag nagpunta ka ng Europe, okay, yung pagbisa ka, tuloy-tuloy lang tatawid ka ng mga border at hindi ka nasisitahin. Pero mula pala nitong April, first week or second week nitong April, bagong-bago pala, ay nagkaroon po ng bagong policy dyan sa Europe. Na kahit na may mga visa, lalo na sa mga turista, basta tatawid ka ng border, hahanapan ka pa rin ngayon ng mga official document. At doon nabitag, doon nahuli, doon nasita at nahuli ng immigration si Saldico. Akala siguro niya katulad pa rin ng dati na pag tumawid-tawid ka ng mga bansa sa Europe, okay lang. Wala sita-sita. Okay? Hindi na pala ganon. Lahat ng mga dayuhan na umiikot-ikot sa maraming bansa sa Europe, obligado na talagang ipakita mo ang mga dokumento, especially ang pasaporte. Ayun ang isa sa problema nitong si Saldico. Kinansila na ng Department of Foreign Affairs ang kanyang passport. So wala talaga siyang dokumento. Ang passport, para po sa inyong kaalaman, yan ang ID natin sa international. Yung ating mga ID rito sa ibang bansa, hindi re-recognize yan. Pasaporte ang hinahanap nila. Kaya nga pag tayo nag-abroad, nagbibiyahe, di ba? Kahit saan tayo magpunta, sa restaurant, sa shopping mall, or kung saan-saan lugar na pasyalan, laging dala-dala natin ang passport. Hindi mo pwedeng iwan sa hotel, hindi mo pwedeng hindi dala yan. Kasi sa oras na magkasitahan, yan ang hahanapin sa iyo. Pag wala kang pasaporte, maimbitahan ka sa presinto or sa police o immigration, mahuhuli ka. Ganon. Yun ang nangyari. Nagtangka siyang umalis sa Portugal kasi target na ng gobyerno, may ugnayan na sa gobyerno, ang Pilipinas ay biglang nagtawid ng kabilang lugar, ayun, huli na. Ganon po ang sitwasyon. Anyway, so balikan natin itong issue ng mga kakasuhan. Kasi kaya mahalaga na makabalik sa lalong madaling panahon si Saldico
siya po ay maraming pwedeng maitulong sa mga nag-iimbestiga kung sino ang posibleng sangkot kasama niya dito sa korupsyon. Hindi na ho walang malinaw na siya talagang may kinalaman dyan. Kasi kahit na saan sa mga project ay siyang itinuturo. Hindi lang sa Mindoro, pati rin dito sa kung saan sa ang proyekto. Okay? So yun po yun. Mahalaga lang na dapat siya ay may ebidensya. Hindi pwedeng akusasyon lang. Basta ka lang mag-aakusang nagdala ka ng pera, nagpadala ka ng pera, hindi po yung katanggap-tanggap. Kasi kung hindi malinaw, at walang sapat na basehan, hindi ka panipaniwala yung nagbigay ng pera, yun na yun. Hindi po. Kung kinakailangan mayroong malinaw na ebidensya, kung mayroong paper trail, pwede. Kung mayroon talagang 2-3 magpapatunay pa sa ginawa mo. Kaya nga yung Maleta Boys, naging basura na ang issue eh. Kasi sila ay nag-akusa. Wala naman hong ibang nagpatunay na talagang sila ay nagdala ng pera. Sila lang. Naiisang statement ng dating 18 sundalo. Wala pa hong lumalabas na nagkumpirma na talagang sila ay nagdala ron. Walang pagpapatunay na gano'n. Ay madali lang naman sabihin yan. Madali ang mag-akusa, pero ang pagpapatunay, napakahirap niya. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga kaagad-agad sinasabi. Dahil 2-5 ang parata ngayon. 2-5 ngayon ang magbintang. Lalo na yung pinanggagalingan yan, alam na natin kung sino. Pero yung pagpapatunay, suntok sa buwan. Pero kung maniniwala kayo dyan, ay di hawa-hawa na kayo. Ako, lagi kong sinasabi, uulitin ko ulit. Kahit sino, basta may ebidensya, dapat panagutin, ipakulong. Kahit sino pa yan. Nasa gobyerno o wala sa gobyerno. Ganon tayo. Hindi tayo katulad ng iba dyan, parang pagkakakampi nila, ayaw man lang banggitin, pinagtatakpan. Pero sa akin hindi. Lahat. Kasi hindi ako taga-gobyerno, hindi rin ako oposisyon, ako'y nagpapahayag at nagbabantay. At tumutulong tayo sa paglaban sa graft and corruption. Dahil pera natin, mga Pilipino ang biktima pag ang pera ay kanilang ibinulsa nang wala ho sa lugar. Ayun po yan. Okay? So, para lang maintindihan ninyo, lahat tayo, magsama-sama tayo, pro-government, anti-government, o independent, basta ho sa korupsyon, walang dapat pagtakpan. Lalo na itong flood control scam, talaga hong bilyon, trilyon ang nawalang pera. Mula noon hanggang ngayon, o hanggang pinatigil ng July, ay may korupsyon. Hindi ho sa Marcos administration lang. Dito lang na-discover dahil ang Pangulo na ang nagpatigil nito. Matagal na ang korupsyon yan. Sa nakaraang gobyerno pa. Ang magsasabing matino ang nakaraang gobyerno, alam na ninyo kung sino yun. Please like and share.